sa Philippine Red Cross, bumababa ang bilang ng mga nagdo-donate ng dugo tuwing holiday season. Ito pa naman yung panahon kung kailan medyo marami yung nabibiktima ng paputok at iba pang mga aksidente. Kaugnay po niyan, makakapanayam natin si Dr. Urduha Carino, Manager ng National Blood Center ng Philippine Red Cross. Good morning, ma'am. Magandang umaga, Cara. Okay, ma'am. Gaano ba karaming dugo, blood units, ang kailangan natin para masustain yung blood bank at any given day? Well, ang total blood demand natin sa ngayon is at least 2,600 units per day. Nationwide. Nationwide. Yes, nationwide. Okay. Pero dapat siguro meron kayong parang reserve dyan, di ba? Tama po yan. So, every day, kailangan po natin na meron tayong 2 to 3 days na blood inventory, ready blood inventory. Kasi so, just in case na magkaroon ng malaking casualty, incident, mass casualty, oo, or malaking disaster. So, kailangan po natin ng 7,500 units each day. 7,500 units per day ang kailangan para lang talagang okay yung blood bank natin. Yes. And when you say units, blood bags to. Yes, per unit, per blood bag. Aha. At ngayon, ilan lang po ang blood bags natin or units natin ng blood? Well, iba-iba araw-araw, pero usually kapag lean season, ngayong December holiday season, bumababa talaga siya at around 40 to 50% sa lahat ng ating blood centers. Sa kadahilanan na marami po ang busy sa holidays, wala naman pong pasok upang tayo ay pumunta sa mga sa mga schools or sa mga institutions and sa mga kumpanya, iba-ibang kumpanya. Kasi we go on mass blood donations every day. Kung hindi kayo makapunta sa aming facilities, sa blood service facilities, kami po ang pumupunta sa inyo. So right now, how many blood bags do we have? Well, at the moment, we usually have 3,000 units to 4,000 at the average. Nami-meet pa rin natin siya during lean season, pero bumabagsak talaga siya. Yun, 2,000 to 3,000 units per day. Ngayon pero ang ideal is 7,000. Ideal is 7,500 units per day. So, balit, atin pong ginagawa ng paraan yan sa pamamagitan ng pag-encourage pa sa mga tao upang patuloy silang mag-donate ng dugo through media. At tayo po ay nag-a-appeal sa mga radyo, sa television. And syempre, tayo po ay may mga standby pa rin na blood donors from the military, Coast Guard, etc. Anong type ng dugo yung pinakakailangan? Ang pinakakailangan kasi ang common ay type O. Marami ang type O. Yun nga lang, dahil yun ang type O, yun po ang usually unang nauubos din. Kasi marami rin ang type O. Ganoon po. Ang pinaka-rare is AB. Pero syempre, mahirap kumuha. Yun nga lang, konti rin lang ang nangangailangan. Pero depende rin po, case to case din po yan, kung ano-anong mga kaso. Example, meron mga elective operations, yun pa rin yung pinakamarami natin. Hindi naman necessarily dahil sa paputok, no? Elective operations, kasi bakasyon, maaring dito nila gustong gawin yung mga surgeries na hindi nila napapagawa ng mga nakaraang araw or nakaraang buwan. Kasi bakasyon. Pati aksidente, mataas din. Kaya tayo po ay nagre-ready ng mga whole blood, packed red So blood hindi lang so tumataas yung demand din para sa dugo tuwing papalapit yung New Year. In essence, parang ganon. Tumataas yung blood demand kasi nga po, bumababa rin yung supply. Tapos ito nga yung sinabi nyo na hindi lang biktima ng paputok pero yung mga surgeries, aksidente. Yung paring mga kasi bumabiyahe ngayon ng mga tao. Diseases ng sa dugo. Example, leukemia. Okay, sino-sino ang pwedeng mag-donate ng dugo? Lagi po namin sinasabi na any interested, able-bodied individual. Kung ikaw ay healthy. Pero when you say healthy at saka able-bodied, meron bang certain weight, may timbang ba na minimum at saka maximum? Sa timbang, ito po ay 110 pounds and above dapat. So, pwede ka. Tapos, ito po ay, ang tao po ay dapat 16 to 60 years old kung first time. 16 to 17, dapat may parents' consent. Kung siya ay regular donor, 61 to 65 years old, maaari pang mag-donate. Kung kunyari mataba ka? Medyo chubby or medyo mataba, maaari pong mag-donate sapagkat tayo po ay merong ginagawang screening per blood donor. Bukod sa screening, nag-undergo po tayo ng hemoglobin test. So, kahit gano'n ka kataba, okay lang? Basta wag ka lang masyadong payat na payat. Oo, tinitignan po natin rin yun. Siyempre, tinitignan rin natin kung siya po ay may underlying diseases or may kasamang sakit. Kung siya ay medyo... hindi pwedeng anemic. Ano yung Sine-check po natin yun kung anemic ka at the time of donation. Siyempre, kung hypertensive ka, of course, hindi po pwede sapagkat hindi lang po natin iniisip yung recipient. Siyempre, yung donor natin. Subalit, kung hypertensive ka, pero controlled, so, maaari ka pa rin mag-donate. May mga certain blood preparations nga lang. Okay.
ano naman ang benefits kapag nag-donate ka ng dugo? Kasi hindi ka naman babayaran for that. Of course. Oo. Unang-una, sa Philippine Red Cross, pinopromote natin ang voluntary blood donation. Right. Okay? Nais natin na kalidad na dugo ang maipoprovide natin, hindi lang sapat, kalidad na dugo para sa recipient. Pangalawa, syempre, kung ikaw ay nag-donate ng kusang loob, yung joy of giving na ikaw ay nakatulong, yun po ang unang-una. Pangalawa, scientifically napapalitan ng bagong set of cells. Although ang katawan natin ay mayroon na talagang kapasidad to regenerate the cells, pero mas napapaganda ang sirkulasyon ng dugo. Ito po, syempre, ay kasama mas sa nagiging testimonya. healthy ka rin. Yes, and kasama sa testimonya ng mga regular donors natin na mas maganda yung pakiramdam nila, mas magaan yung pakiramdam nila, kung kaya't every 3 months patuloy silang nagdo-donate ng dugo. Pangatlo, you are able to be checked by a physician. At pang-apat, nalalaman natin maaring may incidental na cases ng transfusion-transmitted infections or transmission-transmissible infections So in a way, like hepatitis. check na rin yung dugo mo. Yes, If you're healthy and... Yes, for the 5 transfusion-transmissible infections. Ano yun? Malaria, syphilis, HIV, hepatitis B, and hepatitis C. Oh, tamo, mag-donate ka ng dugo, check na if you're healthy, magiging healthy ka pa Yes. at the same time. Tapos, you also give a card dun sa mga donors. Mas priority ba sila na makakakuha, mas mapapadali ba sa kanilang makakuha, makaka-avail ng dugo from Red Cross if they're a regular blood donor? Ang amin pong blood donor card ay binibigay natin sa isang voluntary blood donor lamang. Okay. Ito po ay maaring gamitin as a record, primarily as a record of your donation. Last 3 months, ito yung donation ko. Tapos nakailang donation na kaya ko, ito yung next donation ko. Pangalawa, hanggat maaari, ang prioridad, gusto natin ibigay sa pinaka-emergency na kaso. Right. Yun ang unang-unang aim natin. Pero sapagkat kayo po ay dating sumusuporta sa Philippine Red Cross at patuloy na sumusuporta, from our 77 blood service facilities nationwide, at dadagdagan pa natin to 100, hopefully, dahil tayo po ay may 100 chapters, tayo po ay magsusource out ng blood mula sa aming chapters. Okay, so mga kapuso, ito po ulit yung requirements para sa mga gusto mag-donate ng dugo. Dapat 16 to 65 years old po kayo, hindi anemic, hindi hypertensive, at saka may timbang na hindi bababa sa 50 kilos or 110 pounds. So mga kapuso, siguro dapat talaga mag-donate na tayo ngayon kasi ito yung panahon na pinakakailangan-kailangan yung ating dugo dahil mababa yung ating blood supply ngayon. Ano pong panawagan ninyo sa ating mga kapuso na gustong mag-donate at magbahagi para makadugtong sa buhay ng iba at saan sila pwedeng lumapit para mag-donate ng dugo? Well, patuloy po araw-araw ang pananawagan namin sa pagdodonate ng dugo sapagkat alam po natin wala pong factory ng dugo. Walang Okay, factory at ng dugo. every day, ito po ay nangangailangan, ito po ay kinakailangan sa mga ospital at ng mga pasyente. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin. Ang aming pong hotline ay 143 sa 143. aming operation center. So you just dial 143, parang 143. I love you. Yes, ganyan. I love you, Red Cross. And meron po tayong hotline 527-0000 upang malaman po ninyo ang iba pang Red Cross chapter numbers namin na malapit sa inyo. Maaari po kayong magpunta sa any Red Cross branch na may blood service facility at kayo po ay hinihintay lamang ng aming mga doctors and nurses upang tayo po ay makapagbigay ng sapat na supply. Meron at ba kayong kalidad na dugo. bloodletting activity? Dito po sa paparating? Manila, meron po kaming bloodletting activity sa Trinoma Malls. Ito po ay ginawa last week pa hanggang sa December 29, I think hanggang 30 pa. So, okay. meron po tayong place dyan sa Trinoma Mall. Doon ka na mag-donate ng dugo? Yes. O pag gusto nyo mag-Christmas shopping at saka mag-New Year, shopping mag-donate kayo ng dugo. Tama po. And syempre, nagkaroon po Sa tayo loob ng ng blood mall, donation. meron. Yes. Meron din po tayong blood donation nung nakaraan sa Baclaran Church. And hopefully, yung iba pang churches ma-tap natin. Alright. So muli panawagan natin sa mga kapuso natin, ang kailangan po natin 7,500 bags of blood. To be sure na may 3-day meron blood tayong inventory 3-day, tayo. supply. At right now, we only have 2,000 Around, 2,000 to 3,000. 3,000. So kailangan po natin yan para lang sigurado Average. tayo just in case lang na magkaroon ng Yes. malaking pangangailangan para Pero sa ngayon, dugo. everyday pa rin, namimit pa rin naman natin siya. Kaya lang, ayaw nating mag-go beyond doon sa wala tayong 3-day blood inventory. At ito pong pag-donate ng dugo, libre po ito. Check na rin ang dugo mo, healthy po ito at sigurado pong makakatulong kayo sa inyong mga kababayan. Maraming salamat, Dr. Orduha Carino ng Philippine Red Cross. Maraming salamat. Thank you very Sarah. much.